Denied ang motion ni Jinggoy Estrada. Kini-question ng Sandigan Bayan ang pagpabisita kay Marcoleta. nasermonan yung PNP General Hospital, kabunyog Maricel Matias, Andy D. Guzman. Nasermonan. Oh. Pero ito muna ang pag-usapan natin. Itong tungkol kay Jinggoy. Denied. Anong motion ba yan? Nagtatangka sana ang kampo ni Jinggoy na gamitin yung impeachment ni Sara para makalabas ng kulungan. Ang motion ni Jinggoy Estrada ay payagan siyang makadalo sa trial ni Sara Duterte sa impeachment. Sabi ng kampo ni Jinggoy, siya ay senador ng Pilipinas at nakalagay sa Constitution na sa impeachment, 2/3 of all members of the Senate ang magdidesisyon, ang kailangang boto sa conviction. At dahil siya ay isa sa mga senador, dapat siyang maka-attend sa napaka-importanting pangyayari na yan o proseso na yan dahil kailangan ang desisyon niya sa usapin na yan. Yun. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Inday Kuala, shout out. Gali Miguel, shout out din. So yun ang rason na ginagamit ni Jinggoy. Ginagamit niyang rason, payagan siyang maka-attend. At ang ang matindi doon sa motion ni Jinggoy, hindi isang beses lang. Hindi. Bawat hearing o bawat trial ng impeachment ni Sara, tignan mo naman yung itsura mo. ay a-attend siya. Yan yung motion ni Jinggoy sa Sandigan Bayan. Payagan siya na maka-attend sa bawat araw ng hearing o ng trial. Katulad nitong linggong ito, di ba 3 araw yon, Monday, Tuesday, Wednesday. Bawat linggo, 3 araw ang nakaalat ng Senado. 3. At mula alas 2 yan hanggang alas 5, alas 6, ganun. So, kung pagbibigyan, Jonix shout out. Kung pagbibigyan yung motion ni Jinggoy, sa loob ng 1 linggo, 3 araw siyang lalabas ng kulungan. Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5, alas 6, ganun. Monday to Wednesday. Yan yung magiging niya. Yan yung hinihingi ni Jinggoy. Ang rason niya, kailangan siyang maka-attend sa impeachment trial kasi napaka-importante ng proceedings ng proceedings na yon. Kailangan kasi siya sa boto na sabi doon 2/3 of all the members of the Senate ay member pa daw naman siya ng Senate. Kahit suspendido siya, kahit nakakulong siya, member pa rin siya ng Senate. O sabi niya, kaya dapat payagan siyang maka-attend. Salamat, Pastime, sa pag-send ng super sticker. Salamat. So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang motion ni Jinggoy. Ngayon, sabi ng korte ng Sandigan Bayan, ganito. Sabi ng korte, hindi pwede. Motion denied. Bakit? Parang ganito? A-attend ka sa mga hearing sa 1 linggo, 3 beses. Hapon. Minsan aabutin pa ng gabi. Ilang araw yon? 92 days. So aabot yun hanggang February 2027. Ilang weeks yun. So sabi ng Sandigan Bayan, parang sinabi mo na niya na hindi ka na rin nakakulong. Hindi totoo. Anong silbi na ngayon ng detention mo? Anong silbi na ngayon ng pagkakakulong mo? Parang hindi ka na nakakulong Sa 1 linggo, 3 araw ka lalabas. Pagkatapos yan. At tatagal yan ng 7 buwan hanggang February. Shout out sa Kalilian Food House and Frozen Favorites sa Lucena City. Doon. Yan mga kabunyog. Kaya actually, tama yung desisyon ng Sandigan Bayan. Anong silbi nung nakulong ka? Anong silbi nung nakulong ka pa? Diba? Anong silbi nung nakulong ka pa? Yung pala, lalabas ka
3 beses sa isang linggo. Ha? Hanggang ano yan, hanggang February 2027. Kaya sabi ng Sandigan Bayan, may mga precedents na yan. Mayroon ng mga precedents. Ang mga ano dyan, yung kaso ni Trillanes noon, nakakulong si dating Senador Sani Trillanes, hindi rin siya pinayagan. Si Romeo Halusos noon, nakakulong. Humihingi rin siya ng pabor, pribilehiyo na maka-attend. Hindi rin pinagbigyan. Kasi sabi ng Sandigan Bayan, anong silbi pa nung nakulong ka? Wala. Ano na yan? Parang technically, malaya ka na rin. Alam niyo mga kabunyog, gagamitin pang rason yung impeachment ni Sara. Kaya, itigil na ni Cayetano yung niya, di ba? Mayroon ding motion si Cayetano dun sa impeachment court. Pakiusapan daw ng Senate as an impeachment court ang Sandigan Bayan. Yan, mayroon na. Cayetano Alan, kung plano ninyong makiusap sa Sandigan Bayan, ayan na, inunahan na kayo ng Sandigan Bayan. Hindi pwede. Good morning, Kabunyog Brenda Barton, Regina Idusma, kay Dan Zino. So, sabi ng Sandigan Bayan, anong silbi nung nakulong ka pa? Sa isang linggo, 3 beses ka aalis kasi a-attend ka ng impeachment trial? Wala. So, narinig ko rin yung kay Cayetano na para bang inuutosan niya itong Senado na magipag-ugnayan sa Sandigan Bayan. Para nga, itong mga nakakulong at kung meron pa makukulong, para daw makasama sila. Pero salamat na lang at mulat ang mata ng taga Sandigan Bayan na kagaya ni Jigo, yung kanyang gusto mangyari, hindi pinahintulutan. Dapat lang. Masyado na nilang minamanipula ang gobyerno. Kala nila, nung panahon ni Duterte, kaya nilang manipulahin yan. Pero hindi na Duterte nakaupo Marcos na. Tama na kayong mga Duterte. Igalang yung mga batas. Human right kasi kayo Di ba human right yung matandang Duterte? Kaya nga nakakulong yan Di ba? Ganun sila akala mo, lahat ng pagkakataon, akala ni Cayetano, lahat ng pagkakataon, kung pwede siya. Di ba? Hindi mananalong vice president yan trabaho ni Digong yan Hindi siya nanalo no? Parang kung nanalo pa kaya yan, ano kayang gagawin yan, Buti, hindi siya nanalo. Sige, tuloy tayo kay Atty. Tom Motorbo. Wala yan. Mayroon ng mga decisions ang Korte Suprema sa parehong kaso. Yung kaso ng Trillanes na court at Halusos. At ang ruling ng Korte Suprema dyan, yan, hindi pwede yan. Wala na palang saysay yan. Gagawin natin dyan. Ganito ang pagkakasabi. Ganito mga kabunyog. Ito pala, in-screenshot ko pala yan. Ito yung sabi ng Korte Suprema. For the impeachment trial of the Vice President, the pre-trial order dated June 29, 2026 issued by the Senate, sitting as an impeachment court, scheduled the trial dates for 3 days a week, starting July 16, for a total of 92 trial days, consisting of 62 days for the prosecution and 30 days for the defense. Indeed, this court cannot consider the accused movant's request to be in the nature of an emergency or compelling temporary leave. While an impeachment trial is of paramount constitutional importance, its significance does not, by itself, provide a basis for the grant to his request. His attendance at the impeachment trial would constitute a continuing and recurring leave from detention, occurring 3 days a week
for a total of 92 trial days. Overall, the trial period would span 31 weeks. Such a prolonged and recurring arrangement cannot, by any stretch of the imagination, be considered an emergency or compelling temporary relief from detention. Thus, following Trillanes IV in Halos Hos, allowing the accused movement to attend the impeachment trial would virtually make him a free man with all the privileges appertinent to his position. It would not only elevate his status to that of a special class, but also make a mockery of the purposes of preventing his detention. To grant such request would substantially erode the very restraints that lawful detention necessarily entails. So, oo nga naman, parang gagawin mo daw na special class. Parang special naman kayong masyado na niyan. Yung iba palang nakakulong na mga mahihirap, karaniwang tao, walang ganyang pribilehiyo. Kayo bibigyan ng ganyang pribilehiyo. Anong mangyayari sa inyo? Special class na kayo. Tama naman, di ba? Tabunyo. Salamat sa Sandigan Bayan. Saludo sa Sandigan Bayan. Nung isang araw pa ako sumasaludo dito sa Sandigan Bayan. Saludo, At least sir. mayroong pang ganyan sa ating hudikatura, ano? Ang daming drama eh. Ito naman, pag-usapan naman natin si Jingo ay si Marcoleta. Si Marcoleta din, question ng Sandigan Bayan ang PNP General Hospital, bakit daw nagtanggap ng mga bisita si Marcoleta, ay di ba sabi daw ng PNP General Hospital, mayroong mild pneumonia si Marcoleta at itong sakit na ito ay pwedeng makahawa kaya dapat siyang i-isolate. Sabi ngayon ng Sandigan Bayan, kung ganun na nakakahawa yung mild pneumonia niya, bakit pinabisita doon si Vice President Sara Duterte? Bakit pinabisita doon si Rubin Padilla? Yun, tama na naman yan, mga kabunyog. Kaya itong dito, actually maraming nagre-react na dyan sa PNP General Hospital na yan. Bakit special ang treatment nila kay Marcoleta? At ito, tama naman yung punto. Tama yung punto. Magaling ang Associate Justice ng Sandigan Bayan na nag-raise ng ganong issue ay si Associate Justice Ronald Moreno. Magaling yun. Salamat, Sandigan, Si Marcoleta po, may 75 million. Milyonaryo. Mag-isip kayo. Gamitin yung banayad ang isip niyo. Saan niya dadalhin yung 75 million? Wala ko sinasabi, Basta gamitin yung isip niyo. Pwede? Parang ganito. Bawa, mag-donate siya sa PNP General Hospital. Mag-donate siya ng mga pangangailangan. Bawasan yung 75. Bawa, magbigay siya ng 5 million. O di ba, kung ano yung mga kailangan nila doon. Di ba? Gamitin lang natin ang ating coconut. Gano'n lang kasi, Filipino style yan Di ba? Wala akong sinasabi ganyan, Pwede. Tuloy. Attorney. Magaling yan si Ronald Moreno. Sabi ni Associate Justice Ronald Moreno, nakita pa namin walang face mask si Marcoleta. Walang face mask si Rubin Padilla. Nakita sa TV, nakita sa mga pictures, walang face mask. Akala ko ba kailangang i-isolate si Senador Rodante Marcoleta? Sabi yan ng Sandigan Bayan, Hindi ko po yan observation. Observation yan ng Sandigan Bayan. Kanina. Kasi arraignment na dapat nila Marcoleta sa kanila Mike Defensor. Arraignment kanina. Ay hindi pa pina-arrange si Marcoleta kasi hindi pa daw pwedeng ibiyahe. Kasi nga, yung sakit niyang mild pneumonia, kailangan nun 7 days na isolation. Iinom daw muna ng antibiotics continuous sa loob ng 7 days para mapagaling ang
sakit niyang mild pneumonia. O, kaya hindi kanina naka-attend sa Sandigan Bayan. Pero after ilang days daw pwede na. O, pero yun na nga, ang tanong nga ng Sandigan Bayan, kung totoong may mild pneumonia si Marcoleta, si Senador Marcoleta, at kung pwede nga isolated ito sa iba, no? Sabi ng Sandigan Bayan, nagtanong yung isang Associate Justice, bakit pinayagan si Vice President Sara, bakit pinayagan si Senador Marcoleta, ay Senador Padilla, bumisita dito? Actually, mayroon pang isa, si Tunying Taberna. Tunying Taberna, bumisita din, di ba? Dapat hindi siya na binibisita kasi makakahawa siya. O kaya mahahawaan siya ng pampalala na naman sa kanyang sakit, o di ba? O sabi ng ano yan, ng Sandigan Bayan. Ha? Kaya ano ito? At saka yun na nga, bakit walang face mask si Ruben Padilla? Ha? Bakit wala ring face mask si Marcoleta? Ganon din si Tunying Taberna. Oo nga, ako nag-live ako nung isang araw. Pinakita ko yung picture ni Tunying Taberna. Pinakita ko yung picture ni Marcoleta. Walang face mask yung dalawa. Pinagluloko talaga tayo nitong mga nasa PNP General Hospital, ano? Kaya tuloy may mga nagdududan, mga kababayan natin, attorney, alamin nga ninyo yung mga doctors dyan. Ha? Baka mga miyembro yan ng INC. Bakit parang kasabwat yata ang mga doctors at mga medical staff ng PNP General Hospital. Kaya lang wala akong access sa ganyan. Wala akong access. Pero yun na nga, nagdududa tuloy ang ating mga kababayan. Ha? Parang gawa-gawa lang eh. Kasi yun na nga, kahit yung Associate Justice ng Sandigan Bayan nakapansin, si Associate Justice Moreno. Ano ba talaga yan? Mayroon ba yung mild pneumonia na nakakahawaan niya? O, kung nakakahawa, bakit walang mga face mask yung dumadalaw sa kanya? Saka si Marcoleta, wala rin face mask. O, ang napansin nga lang ni Associate Justice Moreno ng Sandigan Bayan, yung kay Padilla, ay mayroon din tayong picture na ni Marcoleta at saka ni Taberna. Hindi rin naka-face mask yung dalawa. Alam naman natin ang pneumonia, mabilis na na kumalat. O, mabilis kumalat ang pneumonia. O, kahit pa sabihin mo mild lang yan, pneumonia pa rin yan. Mabilis makahawa yan. Mabilis ding, kung may ganyang sakit si Marcoleta niya, na mild pneumonia, kapag may bumisita sa kanya na carrier ng pampalala niyan, mabilis lang yan. Alam niyo po, sa Hebreo 4:13, lahat ng ginagawa ng tao sa gabi man, sa araw man, lalam ng lahat ng Diyos yan. Diyos na rin ang gumagawa ng parahan para ano? Yan, para masiwalat na naman ang mga kahanumalyan. Sinabi ko nga sa inyo, may 75 million dyan si Marcoleta. Ano sabi ni Tunying Taberna? Sinolo mo. Pagkatapos, idadamay mo kami. Di ba? Yan. Alam niyo mga Pilipino naman eh. Bawa, mag-donate ka ng pangangailangan sa ospital. Masama ba yun? Mabuti yun. Pero sana, nung pa siya nag-donate, hindi. Opinion ko lang yan Kung mag-donate siya, dapat nung pa. Pero, kaya ang Diyos hindi natutulog. Kilala ng Diyos ang gawa ng tao. Kaya Diyos na din ang kumikilos na makapangyarihan yan laban sa kalokohan nilang ito. Okay? Kalokohan. Hindi ba niloloko na lang tayo? Anong sabi anong minsan? Hindi siya pwede sa PDL. Hindi daw pwedeng iyalo sa PDL. Oh? Bakit? Namimili ba yung sakit? Hallelujah. Yan, maganda kayo, PNP General Hospital. Napupuna na kayo ng taong bayan. Siyempre, unang-una, Diyos munang kikilos dyan. Kinilos niya Sandigan Bayan. Sa lado po, Sandigan. Tuloy. Ano yan, delikado yung sakit na yan. Kaya lang yun na nga, bakit
bakit parang relax na relax pa si Marcoleta? Tumatawa pa nga, walang face mask, kausap si Tunying Taberna. Ganon din si Padilla. Kaya tuloy, nagdududa na eh. Marami na ang nagdududa. Duda talaga. Kahit si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, bawal magkasakit. Ang dahilan, mahal ang gamot. O, sabi ni Senador Ping Lacson. Pero ngayon daw, sabi ni Senador Ping Lacson, iba na. Iba na ngayon. Ha? Bawal magkawaran. Kasi baka magkasakit. Pag may waran na may kung ano-anong sakit na. Dati ang lakas-lakas ni Marcoleta. Masyadong mayabang, arrogante. Parang wala ka namang makita sa kanyang sakit. Eh. Pero ngayon, Di ba yung commercial nun? Ano bang produkto yon? Bawal magkasakit. Yung commercial yun Pero ngayon, iba na eh. Sabi naman ni Ping Lacson, pag may warat, nagkakasakit. Marcoleta, narinig mo ba si Senator Ping? araw-araw may sakit na dumadapot kay Marcoleta. Yan yung yan mga kabunyog, mga kababayan. Shout out sa mga kakamping sa Calindola. So hanggang dito na lang muna, no? Itong oo nga naman. Alos, kada magulat, yung may panibagong sakit, Laging 4 na panibagong sakit, Alos, hindi ba halatado naman kayo, PNP, General Hospital. Huwag kayong magpahalata. Sino yung nakaupo sa PNP? Si Nartate. Taga saan siya? Ilocos Norte. Sino nagrekomenda sa kanya? Si Jaime Marcos. Sino naman si Jaime Marcos? Kakampi. Paglalambing, Kakampi. Nino? Ni Marcoleta. kamangga. Gamitin nyo ng dahan-dahan ang isip nyo. Bakit yung PNP General Hospital lagi na lang may lumalabas na sakit? Yung una, masikip ang dibdib. Salamat. At napuna siya ng Sandigan Bayan. Yan, pangako nila, i-deliver na daw nila saan yun? Sa Quezon City? Saan yun? Yung tambakan ng basura? Payatas. Sa Payatas? Magkikita ngayon sila ni Janggoy. Ano kaya naman ang sasabihin ni Janggoy? Ano sabi niya? Naalala niyo sinabi ni Marcoleta kay Janggoy nung araw sa hearing sa Senado? Safe ka na. Safe na raw siya. Nasaan ngayon yan? Di nakakulong. Pagdating din ng Marcoleta, natural. May pagkakataon, magkikita rin yung dalawa dun eh. Bagamat maghiwalay sila ng mga kulungan. Pero magkikita kasi doon sa itaas po ng kulungan na yun, pwede silang magbilad sa araw. Walang kulungan. Nasa rooftop sila. Baka sabihin ni Jinggoy, kala ko safe na ako. Bakit hindi pala? Para niloko mo ko. Yan ang sasabi. Sigurado naman eh. Sinabihan mo ba naman safe? Hindi pala safe. Doon sa flood control. Di ba? Sigurado sasabihin ni Marta, huwag kang mag-alala. Kaya kasi namahan kita eh. Kasi together tayo eh. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video patungkol sa puna Lagay mo nga muna ito doon. ng Sandigan Bayan kay Jinggoy at saka kay Marcoleta. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, God bless all. Lagi po kayo magdasal. Mainit ang panahon at mainit ang Ito ba politika. mais?